kina-cut off yung yung kwintas. Once na nabautismuhan ako, lahat ng naging pastoral ko, kukunin ko sila. Iaaral ko yung natutunan ko sa iglesia. Niyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing Parish Priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City, si Florito Martinez. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Yun. Di na bago sa INC, Iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo, ang pagpalabas sa kanilang propaganda ng peking pare sa Romano Katoliko daw. Kung maalala ninyo, nag-viral itong video sa isang Florito na nagpakilalang pari ng simbahang Katoliko. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na sabi ko, anak, kailangan suriin lang, una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Kundi talaga kayo mag-research, parang mapauo kayo sa inilabas nito. Pero alam nyo, itong propaganda ng Iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo na sinabing mga pari ng Romano Katoliko, booking sila. Tulad nitong nagpakilala talagang pari na si Clifford Garcia. Imagine, ano daw? Roman Catholic talaga. Siya si Ginoong Clifford Garcia. I'm a missionary priest, Roman Catholic. Missionary priest, Roman Catholic. Pero alam nyo ba, yung bishop niya nahuli, kaugnay sa Shabu. Nagulantang ang karamihan sa social media nitong paglitaw sa isang nagpakilalang pari ng simbahang Katoliko pero booking sila. Ginagamit ito ng INC bilang propaganda. Tulad halimbawa ni Mr. Clifford Garcia. Ito ang ulat nila. Siya si Ginoong Clifford Garcia. Nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. I'm ex-reverend Father Cliff. So, yun, makita ninyo na ang mga ministro, pati na si Ventilasyon, nagpalakpakan talaga sila, no? Nagpalakpakan talaga sila at pinalitaw nila na isang pari sa Roman Catholic dahil yun ang sabi din ni Clifford Garcia dito. Freddy Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary. My San Carlos Seminaries, yung pinangalanan niyang seminaryo, no? information, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Roman Catholic daw siya. Roman Catholic. Pero alam niyo, mga kapatid, may makita dyan na video na kasama niya ang isang obispo. Ito, ang obispo na ito, hindi yan obispo ng simbahang Katoliko. Ang obispong ito ay si Mr. Richard Alcantara. No? Si Mr. Richard Alcantara, siya po yung nahuli ng PNP. So, sandali Luwas natin yung nahuli ng PNP. Ito, sa ulat ng News 5. Ang ulat ng News 5, nilinaw ng Cavite Police. Ito, ipinakita sa media ng Cavite Provincial Police ang isang pari na inaristo dahil sa paggamit ng illegal na droga. Nilinaw ng Cavite Police na hindi miyembro ng Roman Catholic Church ang dinakip na pari. Halip, kabilang sa Sacred Order of Saint Michael. Yun ang ulat. May Facebook page, Facebook, ito si Clifford noon na ang naka-post, ito talaga, naninigarilyo
At may nakasulat, ang hirap palang magmahal ng isang linggong pag-ibig. Nung nalaman niyang pari ako, friends na lang daw kami. Tao din naman kami Tumibok ang puso, nagmahal, nakakaramdam ng lungkot, kumukulot ang bangs. Kasalanan bang tumibok ang puso kung bato sa'yo? Nining kulot. Yun ang post niya. No? So, anong kaugnayan dito? Makita dito, mga kapatid, sa interview nila, ang pagsasama nila sa bishop. Pero pinakilala dito na Roman Catholic, kung maalala nyo, Roman Catholic daw. Pero hindi yan Roman Catholic. Ituloy natin And then I have studied both since I took up my theological at Don Bosco, and then Oriental Orthodoxy. I have been there, yung kanilang theological. So, kinumbine ko sila. Inihayag niya ang kanyang damdamin nang itanong namin ang dahilan kung bakit siya nagpasyang tumalikod sa dating paniniwala. I found the truth. I mean, pagod na ako sa kasinungalingan Yan. Ang problema dito, di niya pinangalanan ang siktang inaniban niya. Nagpakilala siya na Roman Catholic. Tuloy tayo. Tingnan natin yung dogma of purgatory. Wala na So, nung palang sinabi na ni Pope na it's Una, misleading talaga, no? Hindi siya Katoliko, pero yung dogma ng purgatory, wala na daw. Kailan ba yan nawala? So, misleading talaga. Pinakilalang Roman Catholic, pagkatapos sinabi ditong dogma ng Catholic kaugnay sa purgatory, nawala na daw. Isang malaking fake news talaga itong ikinakalat nila. stupidity to proclaim that dogma of purgatory. Because there's none in the Bible. Yun yung So there's none in the Bible. Bakit? Even the word Bible does not found in the Bible itself. Even the word sola scriptura. Yung sinabi niya na wala na daw ang dogma, parang Katoliko talaga siya nagsalita. Una, hindi totoo, wala ng dogma, di magbago ang purgatory. Dahil kung para sa kanila walang purgatory, unang Pedro kapitulo 3 versikulo 18-19, makita natin diyan na ang ating Panginoon Jesucristo pumunta sa kulungan ng mga kaluluwa. At iyon ang mga kaluluwa sa panahon-panahon na si Noe ay nagawa ng arka, ilan lamang ang nakaligtas. Ngayon, kung tingnan natin sa tinatawag na Bible, yung Bible na Spanish, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Okay, so misleading talaga itong sinabi ni Mr. Clifford Garcia dahil una, nagpakilala siya na Roman Catholic, na hindi naman siya pare ng simbahang Katoliko, Romano. Pangalawa, yung sinabi niya na tinanggal na ni Pope, pero wala siyang pinangalanang Pope. Asan kaya niya na napulot na chismis yan? Ang dogma ng purgatory. Kung totoong pare siya ng simbahang Katoliko, una, the word dogma cannot be changed. Di yan magbabago. Kaya, paano matatanggal yung dogma? Kung totoo siyang pare, alam niya na ang dogma, walang sino mang Santo Papa ang makapagbago niyan. Ano pa na, halimbawa ang dogma, yung the real presence of the Holy Eucharist sa consecration sa pare. The divinity of our Lord Jesus. Even purgatory, dogma yan ng simbahang Katoliko. Langit, impyerno, dogma yan ng simbahang Katoliko. Walang sino mang papa na pwedeng makatanggal sa naturang dogma. Pero sabi nitong si Mr. Clifford, totoo, gumagawa talaga ng drama sila, no?